Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kasaysayan ng isang dalaga na matagal nang nawalan ng pagpapahalaga sa sarili dahil sa uri ng pagtrato sa kanya ng kanyang kasintahan. Siya ay si Doris. Sabi ko noon sa sarili ko, ang una kong boyfriend ay siya na ring huli. Kaya nung magkaroon ako ng karelasyon, sinikap kong magtagal kami hanggang sa ikasal. Pero hindi pa man kami nagiging mag-asawa, nakita ko na kung anong klaseng tao siya. Hindi ba sabi ko sa'yo, tanggalin mo man dyan itong damit ko! Ba't ano ba ang braso ko? Masakit! Ano ba? Inutil ka eh! Wala kang silbi! Ginawa ko ng lahat pero hindi talaga naaalis yung mantsa! Eh ano ba gusto mo gawin ko? Kung hindi ka kasi tanga, hindi ito mamamantsahan! Bagong bili ko ito eh! Papalitan ko na lang! Mas mabuti siguro ikaw ang palitan ko! Ano? Hubert naman, wag! Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Wala ka namang pakinabang eh! Wag, Hubert, wag. Nagmamakaawa ako. Huwag mo ko'y iwan. Gagawin ko lahat. Pangako, pipilagitan ng bagong puno. Yung kagaya niyan mismo. Huwag mo lang akong iwan. Siguruhin mo lang ha? Ha? Namumuro ka na sa akin! Oo, Hubert. Huwag mo lang akong iwan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kaya. Uuwi ka rito para bang hiram ng pera? Anong klaseng empleyado ka ha, Doris? Sorry, ma. Kapos lang talaga ako ngayon eh. Sabihin mo nga sa akin, may pinagkakagastusan ka bang iba? O baka naman ikaw ang bumubuhay sa boyfriend mo? Ma, hindi totoo yan. Ang dami mo na nakuhang pera sa akin. Talo mo pa yung estudyante pinag-aaral. Ma, sorry. Promise, mabayaran ko ang lahat ng mga nakuha ko kapag may nakuha akong mas magandang trabaho. Ay nako, ewan ko sa'yo, Doris. Ma. Pinag-aral kita, ginastusan. Tapos ngayon, talo mo pa ang pulubing uuwi rito sa bahay para manlimos? Saka tingnan mo yung katawan mo. Para ka na may 7 anak. Ano ba? Nabibigyan mo pa ba ng oras yan sarili mo? Ha? Pagod lang ako sa trabaho. Hoy, ito ang sasabihin ko sa iyo. Huwag na huwag mong hahayang madiskubre ko lahat ang ginagawa mong kalokohan. Dahil kapag nagkataon, malilintikan ka sa akin. Happy anniversary, mahal. Ayos ah! Pasensya ka na. Ito lang ang kinaya ko. Na-surprise nga ako eh. Talaga? Asa regalo ko? Eto. Siyempre may regalo ka. Hindi Oh. pwedeng wala. Bubuksan ko na ah. Sige. Okay. Bah, uy, yung paborito kong polo ah. Uy, may bonus pa oh. Ano ito? Relo? Oo. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Oh, tara na. Kain na tayo. Sige. Mukhang masarap to ah. Ako? Hubert, Mm. 7 taon na tayo magkasintahan. Hindi ba tayo magpapakasal? Ano, Doris? Ayaw ka pa rin pakasalan ni Hubert? Bakit ba? Ano ba plano niya sa'yo? 7 taon na kayong mag-boyfriend, pagkatapos 5 taon na kayo nag-live-in. Ang problema pa, hindi alam ng mga magulang mo na magkasama kayo sa isang apartment. Maghihintay na lang ako kung kailan niya na gugustuhin magpakasal kami. Alam mo, noon pa sinabihan na kita, ayoko kay Hubert para sa'yo.
Hanggang ngayon, hindi yan nagbabago. Kasi wala akong nakikitang kabutihang dinudulot ng lalaking yun sa'yo. Phoebe, Alam mo, hanggang ngayon, pinapanalangin ko na sana magising ka na sa katotohanan. Dahil ngayon palang inaabuso ka na ng lalaking yun. Eh, paano kapag kasal na kayo? Oh, ay mabuti na rin siguro yung huwag ka muna niya pakasalan or wag na. Para malaya kang iwan siya kapag nauntog na yung ulo mo. pero hindi ko kayang mabuhay nung wala si Hubert. Ano? Bakit? Siya ba may hawak ng buhay mo? Ha? Ng pag-iisip mo? Ng puso mo? Ano ka ba? Isipin mo, may trabaho ka. Ano bang meron si Hubert na hindi mo mabitiwan? Paano siya kapag wala na ako? Wala nang mag-aasikaso sa kanya. Wala nang tatanggap sa kanya bilang siya. Mayayang ka na naman dyan sa pagkakaroon mo ng savior complex. Phoebe. Gusto mo maging tagapagligtas. Ito lang masasabi ko sa'yo. Hanggat kasama mo si Hubert, hindi magbabagong takbo ng buhay mo. Habang buhay ka ng ganyan, baon sa utang, walang panahon sa sarili, at higit sa lahat, battered girlfriend. Itong tatandaan mo, Doris. Babae ka. At mahalaga ka. Hindi lang tagapag-alaga na lasing kong boyfriend ang papel mo sa mundo. Bigyan mo nga ang pera. Dito nang inam ko eh. Wala na akong extra pera, Hubert Pambayad na natin ito sa renta nitong apartment. Bigyan mo muna sa akin yung pambayad. Ako na bahala sa renta rito. Sisweldo naman ako bukas makalawa. Pero, Hubert, Ayaw mo? dalawang buwan na tayo hindi nakakabayad Pangatlo na ngayon. Kapag hindi ko ito naibayad bukas, palalayasin na tayo dito. Ibibigay mo sa akin o hindi? Hubert! Ibibigay mo sa akin o hindi? Aray ko Ha? naman! Ibibigay mo o hindi? Ano? Ibibigay ko na. Ibibigay mo rin pala eh. Gusto mo pa masaktan. Kung hindi ka ba naman taga? Tama na! Ibibigay ko na! Ito na! Pagluto mo ako ng nilagang baka. Pagdating ko mamaya, gusto kong makahigop ako ng mainit na sabaw. Ha? Pero pag... Gawin mo, sinabi ko. Kung hindi, dalawang mata mo ang pamamagain ko sa suntok. Naku, bullshit! Paano ako makakapagluto ng nilaga? Wala na akong pera! Pasensya ka na, Ian, ha? Ikaw kasi yung pinakamalapit ang workplace sa apartment ko. Anong gagawin mo sa pera? Saka, bakit may pasa ka na naman? Wala to. Sinaktan ka naman ba ni Hubert? Salamat dito sa pera. Ibabalik ko na lang kaagad ito. Doris, Ian, huwag mo na sana itong sabihin kay Phoebe. alam mo bang palaging nag-aalala sa'yo si Phoebe? Pasensya na kayo, ha? Kung gusto mo ng tulong, may angkal akong pulis. Pwede kitang tulungan sa sitwasyon mo. Salamat sa pag-aalala sa akin, Ian. Aalis na ako. Bakit naman pinahiram mo pa ng pera, Ian? Naawa ako eh. Ibibigay niya lang yon kay Hubert. Ipang susugal o kaya naman pang iinom. Phoebe, kailangan natin tulungan si Doris. Baka kapag pinabayaan natin siya, mamalayan na lang natin. Malamig na siyang bangkay. Matigas kasi ulo niya. Ayaw niyang iwan si Hubert. Iyaan mo siya para makita niyang hinahanap niya. Pagod na ako ng kapapangaral sa kanya eh. Hindi naman siya nakikinig sa akin. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sino to, ha? Sino tong kachat mong ito? Di ba sabi ko sa'yo, wag mong pakikialaman ng cellphone ko? Sino sabi ko Huwag mo ko sisigon!
Niloloko mo ako! May iba kang babae! Oo! May iba akong babae. O bakit? May magagawa ka? Ha? Noon pa kita gustong hiwalayan. Pero ikaw itong kapito ko. Sawad-sawa na ako sa'yo. Yako! Yako! Ako ang bumubuhay sa'yo! Tapos ito pa'y kagati mo sa akin! Ginagamit mo lang ako! Tama si Bibi! Dapat noong bakit naman na kita! Doris! Ano mo tayo mahabog? Pagod na ako sa'yo! Akala mo ba, hindi ko kaya lumaban, ha? Doris! Tinitiis ko lang ang lahat dahil mahal kita! Sandali! Pero sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Doris! Tubig. Tubig. Oo. Painumin mo siya ng tubig. Ito na. Oh, Doris, uminom ka muna ng tubig. Inaayos na ni Uncle ang reklamo mo laban kay Hubert. Huwag kang mag-alala, Doris. Doris? Ay, ano, Uncle. Oh, Ian. Hayaan ka muna naming makapagpahinga ngayon, ha? Ian. Phoebe, Oh, baka pwedeng samahan niyo muna siya sa ospital, ha? Opo, Uncle. opo, Uncle. Para matimla naman yung mga pasahan niya, ha? Opo. At tuloy doon na siya makapagpahinga ng tuluyan, ha? Nasa kustudiya na namin ang boyfriend mo, Doris. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, ha? Salamat po, Uncle. Ikaw naman, Phoebe, ha? Oh, Mapalad ka rito sa pamangkin ko. Mabait itong tao, ha? alam ko po yun. Ay, salamat. At Doris, Oh, huwag kang mawala ng pag-asa. Makakahanap ka rin ng taong pahahalagahan ka, ha? salamat po. Okay, ganito. Bukas, kapag natingnan ka na sa ospital at nakapagpahinga ka roon, ha? Magbalik ka rito. Dahil kailangan namin ang statement mo. Okay? Ay, sa wakas. Nakalaya ka na sa isang nakakasakal na relasyon. Phoebe, ano na ako ngayon? Kaya ko bang magsimulang muli? Oo naman. Nakahaya mo nga buhatin yung mabigat na upo ang yun para ipagtanggol yung sarili mo kay Hubert eh. Mabuti kang babae. Matapang. Maganda. At may kakayahan ka, Doris. Yan ang ilagay mo sa isip mo. Hindi ka karapat dapat tratuhin na parang basura. Salamat sa iyo, Phoebe. Salamat sa inyo. Kahit kailan, hindi kayo sumuko sa akin. Dahil kaibigan ka namin. At higit sa lahat, mahalaga ka sa amin. Doon ko napagtantong tama si Phoebe. Kaya ko mabuhay na wala si Hubert dahil hindi siya ang kumukontrol ng buhay ko. Ngayon, bagamat wala pa akong sariling pamilya, ginagawa ko ang lahat para maibahagi ang leksyong natutunan ko sa aking karanasan. Nang sa ganon, gaya ko, makalaya rin ang mga babaeng kakilala ko sa isang maling relasyon. Ako po si Doris, at ito ang aking buhay. Ang babae at lalaki ay ginawa ng Panginoon na magkaagapay sa lahat ng bagay. Kung kaya hindi maaaring tratuhin ng sino mang lalaki ang isang babae na mas mababa sa kanya. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Jodel Benabin, Phil Cruz, June Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Doris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.